Diyos, kami po ay nagpapasalamat at iyo pong ginising kaming lahat at si Ian po ay siya pong maglilid sa amin sa pagbabasa ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kaming makinig, Panginoon, at kung meron po kaming mga banal na kasulatan din, tulungan kaming magbasa at maintindihan namin ang kalooban mo. Si Ian din po ay maaaring magbibigay po ng kanyang mga spiritual insight sa pagtatapos ng Yes. pasa. Sana po igabayan niyo siya, inspire siya at i-enlighten ng inyong Holy Spirit. Ito po ang aming hiling sa Panginoon Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you for that po, Pastor. Again, happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Kung kayo po ay may mga Biblia at alam kong meron, atin pong sama-samang buksan at basahin ang mga bilang chapter 31. Ayan, ito po ang pagkakasabi. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ipaghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Midianita. Pagkatapos nito'y ititipon ka sa iyong bayan." At sinabi ni Moises sa bayan, "Kayong mga lalaki ay maghanda ng sandata para sa pakikipaglaban upang labanan ang Midianita, at igawad ang paghihiganti ng Panginoon sa Midian. Sa bawat lipi ay 1,000 ang susuguin ninyo sa pakikipaglaban. Sa gayoy sinugo ang libo-libong Israelita, 1,000 sa bawat lipi, 12,000 may sandata para sa pakikipaglaban." Verse 6, sinugo sila ni Moises sa pakikipaglaban, 1,000 sa bawat lipi, sila at si Phinehas na anak ni paring Eleazar na may mga kasangkapan ng santuaryo at may mga trompeta na paghudyat sa kanyang kamay. Nakipaglaban sila sa Midian gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanilang pinatay ang bawat lalaki. Pinatay nila ang mga hari sa Midian, sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba, 5 hari sa Midian. Sina Balaam na anak ni Beor ay kanilang pinatay rin ng tabak. At binihag ng mga anak ni Israel ang mga babae sa Midian at ang kanilang mga bata, ang lahat ng kanilang mga hayop at mga kawan. At ang lahat ng kanilang ari-arian ay kanilang sinamsam. Verse 10, ang lahat ng kanilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinitirhan at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog sa apoy. Kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha at ang lahat ng kanilang nasamsam, maging tao at hayop. Ang mga bihag, ang nasamsam at ang mga natangay ay kanilang dinala kay Moises at sa paring sa Eleazar at sa kapulungan ng mga anak ni Israel na nasa kampo sa mga kapatagan ng Moab na nasa tabi ng Jordan sa Jericho. Verse 13, si Moises at ang paring si Eleazar at ang lahat ng at ang lahat ng mga pinuno sa kapulungan ay lumabas upang salubungin sila sa labas ng kampo. Si Moises ay nagalit sa mga pinuno ng hukbo, sa mga pinuno ang libo-libo at sa mga pinuno ng daan-daan na nanggaling sa pakikipaglaban. Sinabi ni Moises sa kanila, "Hinayaan ba ninyong mabuhay ang lahat ng mga babae? Ang mga babaeng ito dahil sa payo ni Balaam ang naging dahilan upang ang mga anak ni Israel ay magtaksil sa Panginoon sa nangyari sa Peor. Kaya't nagkasalot sa kapulungan ng Panginoon." Verse 17, ngayon ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki at bawat babae na nakakikilala na ng lalaki sa pamamagitan ng pagsiping sa mga ito. Ngunit ang lahat ng mga dalaga na hindi pa nakakakilala ng lalaki dahil hindi pa nasisipingan, ang mga ito ay hayaan ninyong mabuhay upang mapasa inyo. Manatili kayo sa labas ng kampo sa loob ng 7 araw. Sino man sa inyo na nakamatay ang sinumang tao, nakahawak ng anumang pinatay ay maglinis sa 3 araw at sa 7 araw. Kayo at ang iyong mga bihag. Verse 20, ang bawat kasuotan, lahat ng yari sa balat, sa balahibo, sa kambing, at lahat ng bagay na yari sa kahoy ay linisin ninyo. Verse 21, pagbabahagi ng samsam at bihag. Sinabi ng paring si Eleazar sa mga mandirigma ng hukbo na pumunta sa pakikipaglaban. Ito ang tuntunin ng kautusan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang ginto, pilak, tanso, bakal, lata, tingga, at bawat
bagay na hindi natutupok sa apoy ay iyong paparaanin sa apoy at iyon ay magiging malinis. Gayunmay inyong lilinisin iyon ng tubig para sa karumihan at ang lahat na hindi nakakatagal sa apoy ay inyong pararaanin sa tubig. Verse 24, iyong lalabhan ang iyong mga damit sa ikapitong araw at kayo'y magiging malinis sa pagkatapos nito'y makakapasok kayo sa kampo. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, ang samsam na nakuha ninyo, maging tao o hayop ay bilangin mo at ng paring si Eleazar at ng mga puno ng mga sambahayan ng mga ninuno sa kapulungan. Verse 27, hatiin mo sa dalawa ang samsam sa mga lalaking mandirigma na lumabas sa pakikipaglaban at sa buong kapulungan. Bigyan mo ng buwis ang Panginoon para sa mga lalaking mandirigma na pumunta sa pakikipaglaban, isa sa bawat 500 tao at gayon din sa mga hayop at sa mga asno at mga kawan. Sa kalahating nauukol sa kanila ay kukunin mo iyon at ibibigay mo sa paring si Eleazar na handog sa Panginoon. Sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel ay kukunin mo ang isang samsam sa bawat 50 sa mga tao, mga baka, mga asno, mga kawan, sa lahat ng hayop at ibigay mo sa mga Levita na siyang namamahala sa tabernakulo ng Panginoon. Ginawa nga ni Moises at ng paring sa Eleazar ang ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Ang nabihag bukod sa nasamsam na mga taong nakipaglaban ay 670,000 tupa. 5,000 tupa. Verse 32, 33, 72,000 baka, 60,000 asno at 32,000 tao, mga babae na hindi pa nakakakilala ng lalaki sa pamagitan ng pagsiping sa mga ito. Ang kalahati na siyang bahagi niyong mga pumunta sa pakikipaglaban ay umabot sa bilang na 337,500 tupa. Verse 37, ang buwis na tupa sa Panginoon ay 675. Ang mga baka ay 36,000 at ang buwis sa Panginoon ay 72. Ang mga asno ay 30,500 at ang buwis sa Panginoon ay 61. Verse 40, ang mga tao ay 16,000 at ang buwis sa Panginoon ay 32 tao. Ibinigay ni Moises ang buwis na nauukol sa handog sa Panginoon sa paring si Eleazar gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Ang kalahati ay sa mga anak ni Israel na inihiwalay ni Moises sa mga taong nakipaglaban. Ang kalahati ay nauukol sa kapisanan ay 337,500 tupa, 36,000 baka, 30,500 asno at 16,000 tao. Ang kalahati ay nauukol sa mga anak ni Israel ay kinuha ni Moises, ang isa sa bawat 50 sa tao at gayon din sa hayop, at ibinigay sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Verse 48, ang mga pinuno na namamahala sa libo-libo ng hukbo, ang mga pinuno ng libo-libo at ang mga pinuno ng daan-daan ay lumapit kay Moises. Verse 49, sinabi nila kay Moises, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaking mandirigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin. Amin. Verse 50, aming dinala bilang handog sa Panginoon ang nakuha ng bawat lalaki na mga hiyas na ginto, mga panali sa braso at mga porselas, mga singsing na pantatak, mga hikaw at mga kwintas sa leeg upang ipantubos sa aming mga sarili sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Moises at paring Eleazar ang kanilang ginto na lahat ay nasa anyong hiyas. Ang lahat ng ginto handog na kanilang inihandog sa Panginoon at Panginoon ng mga pinuno ng libo-libo at ng mga pinuno ng daan-daan ay 16,750 siklo. Verse 53, sapagkat ang mga lalaki na nakipaglaban ay kanya-kanya nag-uwi ng mga samsam. Last verse po, 54, at kinuha ni Moises at ng paring si Eleazar ang ginto ng mga pinuno
ng libo-libo at daan-daan at ipinasok sa toldang tipanan bilang alaalad sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon. So ito po mga kapatid ang sinasabi sa mga bilang 31, and I just want to emphasize the verse 49. Ito po yung sinasabi. Sinabi nila kay Moises, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaking mandirigma na nasa aming kapangyarihan at walang kulang kahit isa man sa amin. Ito mga kapatid, yung napakaganda pong verse na nabasa ko dito sa chapter na to dahil makikita po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa mga mandirigma ng Israelita na kung saan ano man po yung kanilang kinaharap na pagsubok na mga battles during that time, ni isa man daw po sa kanila ay hindi pinabayaan ng ating Panginoon at ni isa sa kanila ay walang namatay. Sa kasalukuyan mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga kabataan ko po na kung saan ay tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay hindi exempted sa tukso kasi it's all about tukso po dito sa 31 na kung saan lahat tayo ay makakaranas ng problema, pagsubok, mga tukso na kung saan po ito yung magiging dahilan upang tayo ay tumatag sa ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid ko, sa kasalukuyan, kung tayo man po ay may kinakaharap na mga pagsubok, problema, tukso, wag na wag po tayong mangangamba, huwag po tayong matatakot dahil gaya po ng pag-iingat ng Panginoon sa mga unang tao, gayon din po tayo iingatan at gagabayan ng ating Panginoon. Gayon din po mga kapatid ko na kung saan wag po tayong mag-alinlangan at tumuloy lang po tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Wala po tayong dapat ipangamba dahil ang ating pong kalasag, ang ating proteksyon ay ang banal na kasulatan ng ating Panginoon, ang kanyang banal na salita at gayon din po ang ating Panginoon po ang siyang magsisilbing ilaw sa landas na ating nilalakaran. And sabi nga rin po sa mga awit 121 verse 7 to 8, huwag tayong matakot sa laban ng buhay, kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Ano man po ang kinakaharap natin, ano man po yung mga future na mga pagsubok na ating kakaharapin, tayo po ay tumuloy lang, sumugod lang sa laban ng buhay. Kasi po, andito po yung pangako ng ating Panginoon. Ano man po ang kaharapin, hindi tayo dapat matakot. Dahil ang sabi po, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo sa umagang ito. Happy God First Morning po ulit. Amen. Amen. Thank you, Ian. Saan kang church yan? Area 3 po, kay Pastor Peggy po, Pastor. Tapos nagtuturo po ako sa school natin ngayon. Saan si school? Talimundo? Sa Olonga po, Adventist, sa balik-balik po. Yes po. Sige, God bless you, kapatid. Thank you po. Reflection. Thank you po. Ang ganda po mga kapatid ang ating bungad ng ating reflection ngayon. Totoo po lahat ang ating narinig ay punong-puno ng pagpapalang galing sa Panginoon na tayo'y matutong magtiwala sa ating Panginoon na siyang ating dakilang nagbibigay ng tagumpay. Ayan, ang ganda, no? Pakaganda ho nung text na ginamit po ng ating kapatid para sa ating pagbulay-bulay sa aklat ng mga awit. Alright, so ito po mga kapatid sa long reading pero nakikita ko po na kayong lahat ay nakangiti kahit nakasara po ang inyong mga camera ay nakikita ko pong kayo po ay nabe-bless. Meron pa po ba kayong gustong ibigay na insights, so spiritual insights, takeaways at reflections dito po sa ating binasa ngayon? Ano po ang mensahe nito sa atin ngayon para tayo ay mapatibay sa ating mga koneksyon at relasyon sa ating Panginoon? Meron po ba? Iyak ko po kayo ng ilan pang mga sandali. Ang oras po natin ay alas 4:19 na po ng umaga at ang bilang po natin ngayon sa ating Zoom participants ay 62. Praise the Lord sa magandang umaga na tayo po ay nakaranas ng biyaya ng Diyos. Meron po ba? Sige po, kung wala po ay akin pong kukunin ng sandaling ito habang kayo po ay nagre-reflect. Dito Pastor. po ay, yes, sino po yon? Mahina po yung boses niya, Pastor. Pastor Mahina Mark. po ba? Hello? Mahina? Maliwanag na po, malakas na. Mahina, malakas. Okay na po. Konti pa po, konti pa po. Okay, my friend. Salamat, my friend. Pastor Ernie, nagsalita ka?
Yes po, nais ko po magbigay po ng reflection sa ating pinag-aralan sa chapter 31 po ng bilang. Una po, Pastor at mga kapatid, sarap ng pagsubok. Alalahanin na ang Diyos ay makatarungan at mawain. Ayan po, ano ho? Pangalawa, magtiwala sa kanyang proteksyon sa bawat laban at hamon ng buhay. Atin pong nakita na yung mga mandirigma ay walang zero casualties, ano ho? Sapagkat sila ay iningatan at ginabayan ng ating Panginoon. Number 3, magpakita ng awa sa kapwa. Ito po'y napakahalaga na yung ating kapwa ay ating dapat bigyan po natin, pagpakitaan po natin sila ng awa, dahil mag-empathy, sympathy sa kanila para kanilang madama ang pag-ibig ng Panginoon. Number 4, manatiling matatag at tapat sa Diyos sa kabila ng mga tukso at pagsubok. Alam po natin tayo po hindi exempted sa mga tukso at pagsubok sa pang-araw-araw na buhay. But we need to strong and faithful to God. Kaya bilang mga anak ng po ng Panginoon, ito po isang paalala sa atin na tayo pong lahat ay manatiling matatag at tapat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at tukso na ating naranasan sa ating buhay, upang tayo ay patuloy na magkaroon ng isang buhay na malapit sa Panginoon. Happy God First Morning. Amen. Marami pong salamat, Pastor Ernie. Patuloy na magtiwala at ano pa isang reflection mo, Pastor? At sumunod, Opo, manatiling matatag at tapat sa Diyos sa kabila po ng mga tukso at pagsubok. Yan. Praise the Lord. Salamat po sa encouragement na yon. Dito po sa ating binasa ay sa simula po ng ating reading ay mapapansin po natin yung paghihiganti. Ano? Ito po ay ang Panginoon po ang nagsabi, kasi sabi naman Panginoon ay I will fight for you. Sabi gano'n ng Panginoon sa Israel nung sila ay lumabas sa Ehipto, no? Sinabi at ipinangako ng Diyos na the Lord will fight for you. Exodus 14 verse 14, specific po yan na sinabi ng Panginoon. You need only to be still. At sinabi rin po ng Panginoon na vengeance is mine, Romans 12:19. At huwag kayong gaganti sa masama, sabing gano'n, no? I will repay, says the Lord. Dito po ay ang Panginoon ang totoong nagsabi na ngayon na ang araw ng paghiganti sa mga Midyanita. Ano ba ang meron sa mga Midyanita, mga kapatid? Ang mga Midyanita, naalala po ninyo doon sa binasa po natin na chapter 25 ng Numbers. Ito po mga Midyanita, bagamat ito po ay ang biyanan po ni Moses na si Reuel o si Jethro, ay galing po dito. Siya po ay mataas na pari doon, mga kapatid. Kagalang-galang ay talagang masasama pala ang tao dito, mga kapatid. Hindi po ba naalala niyo po doon sa binasa natin na ito pong mga babae ang ginamit po ni Balaam para magalit ang Diyos sa Israel, at nagtagumpay nga po siya, di ba mga kapatid? At talagang ito po yung panahon na, sapagkat itong mga taong ito ay naghahangad na ang bayan ng Israel ay kalabanin, igupo, pero ang Panginoon ay nakipagbaka para sa bayan niya. At siya rin po ang naghiganti. Inutusan nga po ng Panginoon si Moses na kumuha na ng mga mandirigma para lipuli na ang kanilang malalakas na mga lalaki. At sila nga po ay nalipol. Mga kapatid, maaari meron po tayo mga ganitong mga sitwasyon sa ating buhay, mga Midyanita sa ating buhay, na sa tuwing nakikita natin sila ay marahil ay naalaala natin ang mga idinulot nilang masama sa buhay natin. Pero sinabi ng Panginoon, I will fight for you. You need only to be still. Ayan, panghawakan po natin yan. Huwag nating silang intindihin ng sobra, baka tayo may stress. At Panginoon po ang nakakakita ng lahat ng mga nangyari.
sa nakaraan at alam po niya ang nangyayari ngayon, sa kasalukuyan pa rin. Tayo ay ipagtatanggol at ipaghihiganti ng Panginoon. He will repay. At napapansin po natin dito mga kapatid ay nagpatuloy po yung zealousness ni Pinehas. Di ba si Pinehas po yung siya lamang ang naging matapang para iwaksi ang kasamaang idinulot po ng mga babaeng ito, ng mga Midyanita sa bayan ng Israel. At talagang pinatay sila lahat ni Pinehas. At si Pinehas pa rin po ang nasabi ditong isang tao lang na pari, na parang iisa lang siya na nabanggit na pangalan, na maaaring nanguna uli para sundin ang utos ng Diyos na ipag-ihiganti ko kayo. So si Pinehas po ipinangakuan ng Panginoon na siya ang magiging sagisag ng punong paring matapang sa kanding po ni Aaron. At buhay pa po si Eliezer ay siya na po ang sinabi ng Panginoon na mapaspa sa kanya ang pagpapala ng mga kaparian sapagkat siya po ay naging zealous sa kabanalan at iniwaksi niya ang masasamang ginagawa ng mga Israel at tinanggal niya ang mga nagdudulot na kasamaan sa bayan ng Israel. At binitbit po niya ang maaari ay isa sa mga holy articles na yon, yung mga instruments sa Ingles, yung mga banal na kasangkapan sa sanktuaryo. Yung maaari po dito ay yung signal ng trumpets o kaya po yung kagamitan ni Aaron. Maaaring yun po ay tungkod, no? Nakipagbaka, no? Siya ay naging leader. At siya yung nanguna na maaaring naging pari doon sa digmaang iyon. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi tayo nagpatuloy sa pakikipagbaka sa kasamaan na nasa paligid natin, lalo na pumapasok sa loob ng church bilang isang spiritual leader, ay madadamay po ang maraming mga inosente sa ating church. Kaya dapat po patuloy tayo magiging masigasig sa pagsubaybay at pagtingin ng mga spiritual na kalagayan ng ating church. At kung may nakikita po tayong kinakailangan linisin, ay lilinisin po natin sa tulong ng ating Panginoon upang maiwaksi ang mga nagdudulot ng kagibaan sa spiritual na kalagayan ng bayan ng Diyos, mga kapatid. At si Pinehas nga po ay pinagtagumpay ng Panginoon kasama po ng mga mandirigma. At siya ho ay isa sa mga tumanggap ng bahagi na sa bawat 50 na mabibilang ay isa ang ibibigay sa mga Levita. At ang Diyos ay Diyos ng patas, no? At hindi lang ho ang mga mandirigma ang binahagihan ng mga spoil, pati rin po yung mga nandoon sa kampo para makita nila ang celebration ng pagtatagumpay. Pati ng Panginoon ay magbibigay ng victory at nakikiselebrate po siya sa atin. Amen. Nakikiselebrate po siya sa atin kapag tayo ay nagtatagumpay kasi gusto ng Diyos na maitaas ang ating moral. Palagi siya nagbibigay ng reward, nakalaan palagi yung appreciation niya sa mga masunuring niyang mga anak na mapagtagumpay. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay makikita natin dito sa chapter 25, chapter 31, na God is our protector. Katulad po ng sinabi ng ating mga kapatid, siya ang tagapag-ingat, tagapagprotekta sa gitna ng mga battles ng ating buhay. Siya rin po ay Diyos ng fairness or justice. Siya po ay God of justice. He can give fairly to everyone. At siya rin po ay Diyos na mapagtitiwalaan sapagkat siya ay nananatiling tapat sa lahat ng panahon. Magpalain po tayo ng Panginoon. Alright, meron po tayong iba pang mga quick reactions dyan. Ang oras po natin ay 4:29. Meron pa ba dito mababasa? Salamat Brother Edmond sa pag-share ng ating program ngayon. Okay, si Pastor Raylord ay meron po siyang isinyer. Sabi po dito sa kanya reflection, God rules His people, He takes vengeance for us. Amen. We are to honor God with our increase.
in different ways. Ayan. May our prayer be, Father, help me to trust that you are in charge of my life, that I don't need to worry about vengeance. Forgive me for the times I didn't honor you with the many increases you have provided to my life. Amen. God first always, God first morning. Thank you, Pastor Ray, sa pag-share ng iyong simple thoughts and yet very meaningful at meaty na katotohanan at prinsipyo sa ating reflections. Meron pa po ba? Okay, sa oras po natin ay alas 4:30 na mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa mga reflection na ito at sana po kayo may napupulot sa ating pong mga naririnig na mga takeaways sa ating pong mga pagbabasa ng salita ng Diyos. Yan, may nag-share po ulit si Pastor Ernie, no? Sabi niya, avoid the pitfalls of deception and temptation. Just as Israel was led into sin by Midianite women and Balaam, we must guard against spiritual influences that draw us away from God. Number 2, obey God fully. Partial obedience is insufficient. Follow God's guidance completely. Number 3, trust God in trials. Even in difficult situations, God protects those who faithfully rely on Him. Amen. Number 4, show gratitude and responsible stewardship. Offer God the first fruits of your blessings and share generously with others. Amen. Maganda po niyan. Number 5, exercise discernment or wisdom. Balance mercy with justice in daily life, reflecting God's character in our actions. Thank you, Pastor Ernie, for sharing these wonderful spiritual insights. Ang nakalagay po sa schedule natin ngayong umaga para ho sa pagbabasa ng ating pong Lest We Forget Devotional ay si Jessica Arevalo, Sister Jessica Arevalo. Mga kabataan po ang ating pong participants ngayon, purihin ang Panginoon, at sila po ay nagsikap na gumising sa umagang ito. Andiyan ba si Sister Jessica Arevalo? Kindly give us a signal na kayo po ay nakapasok na. Sister, nandiyan ka na ba o recorded ito? Andiyan na ba siya? Wala pa rin. Wala. Can you help us? Sino po ang pwedeng mag-take over na volunteer? Wala. O, sige po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Sino po yan? Ate Net. Si Sister Net. Okay, Sister Net, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat sa mayamang blessing na tinanggap namin sa inyo. Mula po sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, sa mga narratives na kasaysayan ng aming mga patriarka, nakita namin ang kamay mong gumagawa. Ikaw ay kumikilos noon pa hanggang sa panahon namin. Ang mga aral na aming nakikita sa mga pagbabasa namin ay nagsisilbing gabay para kami po ay lumakad ng matuwid at masunurin sa inyong kalooban. Tulad po ng aming nabasa ngayon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay makikipaglaban para sa amin. Hindi po kami kinakailangang gumanti sapagkat ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng pagganti at tagumpay. Ikaw ang makatuwirang Diyos. Ikaw ang protector namin. Ikaw ang provider. Ikaw ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Sa umagang ito, muli naming tutunghayan ang devotional reading na Lest We Forget. Sa pamamagitan po ng mga kasaysayan na aming babasahin at mga details ng mga tagpo na nangyari sa aming mga leaders sa church na ito.
Makitaan po namin ito ng lesson upang kami po ay maging matalino sa lahat ng aming magiging mga desisyon na magiging matatag sa pagkakahawak sa pananampalataya sa inyo. Pagpalain niyo si Sister Nets sa kanya pong pag-lead ng aming pong devotional reading at sa mga simple na mga takeaways and reflections galing dito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ito. Atin pong basahin ang ating pong morning devotional reading sa umagang ito. Kabiguan sa Minneapolis sa usapin ng autoridad. Ang ating talata ay mababasa sa Jeremias 15, chapter 15, verse 16. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Masarap na kumain ng mga salita ng Diyos. Ngunit kung minsan, mas gusto po natin kumain sa ibang tao. Ibinabalik tayo ng kaisipang iyon sa usapin ng otoridad sa Minneapolis. Samantalang nagkaroon ang bunga ng komprensya ng kanyang mga tagumpay, meron din ito ng kanyang mga kabiguan. Marahil ang pinakamalaki ay ang patuloy na tukso na magtiwala sa opinyon ng tao. Ngunit pagdating ng 1894, hindi na nga ang mga makapangyarihang pananalita ni na Butler at Smith, kundi yung kay Jones ang naging sanhi ng suliranin. Ang paulit-ulit na pag-i-endorso sa kanya at kay Wagoner sa Minneapolis at sa ibayo pa ay walang pag-aalinlangang naghanda sa mga isip ng marami na tanggapin anuman ang kanilang sinasabi o isinusulat. Dahil sa kanilang pagtataas kay Kristo at sa lakas ng mga puwersa sa Adventismo na laban sa kanila, kinakailangan ni Ellen White na isigaw ng malakas ang kanyang pag-iendorso sa kanila upang mapakinggan sila. Hindi na natiling hindi napapakinggan ang kanyang tinig. Pagdating ng 1894, nakadama si S.N. Haskell na sabihin sa kanya na labis na kinakailangang itaguyod niya sina Elder Wagoner at A.T. Jones sa ilang taon na ito. Ngunit idinagdag niya na tahimik na ang buong bansa laban sa pagpuna sa kanila. Pinaglabanan na iyon at natamo na ang tagumpay. Hinaharap na ngayon ng denominasyon ang kabaliktarang suliranin. Ang mga tao at ang mga leader ng iglesia ay tinatanggap ang lahat ng kanilang ni Jones, W.W. Prescott, sinabi bilang halos kinasihan ng Diyos. Narating din ni F.M. Wilcox ang katulad na konklusyon. Nagsusulat mula sa Battle Creek, pinansin niya na may pagkakataon na ang marami sa mga prinsipyong inihahayag ni Brother Jones ay salungat. Ngunit ngayon, ang karamihan ng ating mga tao ay tumatanggap sa kanyang mga salita na tila ang mga ito'y mga salita ng Diyos. Kaya't pagdating ng 1894, nakagawa ang mga Adventista ng panibagong krisis sa autoridad. Ang ilan sa ating mga kapatid, sinabi ni Ellen White, ay tumitingin sa mga ministrong ito at inilagay sila kung saan naroon dapat ang Diyos. Tinanggap nila ang bawat salita mula sa kanilang mga bibig na hindi maingat na hinahanap ang payo ng Diyos para sa kanilang sarili. Kailan ba tayo matututo? Ang isa sa pinakamalaking aral ng 1888 General Conference Session ay kinakasangkutan ng otoridad na ang salita ng Diyos ang pinakamataas na otoridad at kailangan nating lumayo sa pagtitiwala sa mga salita ng tao at sa pagbasa sa Biblia sa pamagitan ng kanilang mga mata. Tulungan mo kami, O Diyos. Amen. Ang nakita ko po at bigyan ko ng reflection dito, yung pag-i-insist minsan sa dami ng ating mga naririnig ng mga leader, pastors na kanila pong mga inihahayag sa atin. Minsan may mga naririnig tayo na opinion, galing sa opinion.
binabasa ang banal na kasulatan pero hindi tumutugma doon sa binibigay ng Panginoon na talata, na kung saan minsan nakikita natin mas nangingibabaw po yung kanilang mga sariling opinyon. At pag narinig naman yon at nagustuhan, at lalo na kapag masarap o magaganda yung mga salita na binibitawan, ay na iinganyo ka o naniniwala sila. Kaya nga po meron pahiwatig sa atin, may paalala sa atin na ang Biblia po ay napakalinaw na. Ang Biblia po ay punong-puno na po ng pangangatwiran sa kanyang sarili. Ipinapakilala na po niya kung ano ang kanyang tinatalakay, binabasa natin. Sabi nga, ang pagpapaliwanag ng Biblia sa kanyang sarili ay napakaliwanag na. Kaya po kung kukuha pa tayo ng ibang mga opinion, lalo na kapag hindi pa natin kapanampalataya, napakinggan natin, maganda yung kanyang pagpapaliwanag, sa tao lang tayo nakikinig. Hindi natin binibigyan ng pansin yung atin pong nabasa at bigyan po natin ito ng kaukulang pagpapaliwanag sa kanyang sarili. Kaya nga sabi sa atin, mag-ingat tayo kapag kahit na po mga pastor, mga leader natin, kung hindi po ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ay wag po nating paniniwalaan. Mag-iingat po tayo sapagkat marami nga po sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, doble ang kilos. Meron dito, pastor, bigay ko yung isang testimony dito lang mga nakaraang araw. Di po ba ma-market evangelism kami. Meron po akong dinatnan dito sa kanto ng malapit sa amin, sa Citrus. Meron akong nadatnan na nangangaral. Tapos ang kanyang pangangaral po ay katulad ng pangangaral na ginagawa namin, yung pagpapakilala muna. Pero hindi ko narinig yung pagpapakilala niya na sila ay kung anong religion. Basta ang sabi niya, kami po ay mga mangangaral na humahayo upang magpahayag ng salita ng Diyos. Kami po ay wag po kayong mag-alala sapagkat hindi po kami manghihingi ng anuman o magpapaikot man ng mga envelope para humingi sa inyo ng donasyon. Wala po kami hihingiing salapi. Ganun ang umpisa, pastor. Yun ang unang-una ko narinig. Sabi ko, pero tinignan ko yung itsura niya. Meron siyang hikaw, may kwintas, may singsing. Ay, sabi ko, hindi to Adventist. Yun agad ang napansin ko. Tapos, pero dito, ngayon, sinabi ko sa mga kapatid na meron na akong gumagaya sa atin. Nagpapasalamat kami, pastor, sapagkat parang nakahawa. Kaya lang, sabi ko, maganda naman kako yung ano niya. Sabi ko, pinakikinggan din ng mga tao. Kaya lang, yun nga po, ay yung liwanag. Sinabi niya yung 10 utos, pastor. Pero hanggang pangatlo lang. Tapos sunod-sunod na yung iba, nawala yung sabat. Sabi ko, bakit nawala yung sabat? Sabi ko, nagbibigay talaga ako, nilalapit ng Panginoon ang ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya. Nilalapit niya na sa liwanag, pero hindi pa lahat. Hindi pa siguro panahon. Sabi ko, ito na siguro yung sinasabi ng banal na kasulatan na darating ang oras na Panginoon ang magbibigay sa kanila ng panahon na maihayag din at ilapit sila sa katotohanan. Yun lang po, pastor. At yun nga po, na ko pala siya, na siya ay isang Christian Fellowship yata yung aking na sa kanya. Isa siyang Christian Fellowship member. Salamat po, Ate Net. Okay, meron pa po kayong gustong i-share, mga kapatid? Pwede ko kayo magbukas ng inyong audio. Meron pa po ba? So, ito pong ating mga binabasa sa history natin church ay napakabalanse, mga kapatid. Inire-report sa atin dito lahat yung mga ups and downs ng mga nangyari sa kasaysayan ng ating iglesia. At nakikita ko pong itong lahat ay pinahintulot ng ating Panginoon para sa ating ngayon, ang mga nasa panahon natin ngayon, para tayo po ay maging matalino sa ating mga hakbang, mga desisyon na gagawin,
mga mga panukala o mga pagbibigay ng endorsement katulad po nitong nangyari na ito at sa mga darating pang mga panahon. Tuloy po tayong ginagabayan ng ating Panginoon sa ating iglesia sa kabuuan at tayo ho ay binigyan ng Panginoon ng isang napakagandang sistema kung paano ho sasalain ang mga teolohiya sa pamamagitan po ng isang sa pamamagitan po ng isang grupo ng mga teologo o mga theologians natin na BIR, no? Hindi yung pong BRI ba? BRI Research Institute, no? Biblical Research Institute. Meron na po tayong gano'n sa General Conference para balansehin ang mga iba't ibang mga umiiral na mga aral, no? At meron na rin po tayo mga balancing mga theologians na mapagtitiwalaan na plainly Holy Scripture and yet Adventists ang kanilang theology. Hindi ko katulad ng iba na nag-extreme. Okay, so ang ating pong mga universities at ang ating pong yung ating pong sa AYAS, tulad ng AYAS, ay makakaasa po tayo na kapag tayo ay nagre-research, may papagkukunan tayo mga balancing mga opinion na biblical po ang inyong mapapakinabangan, hindi ho yung opinion ng tao, mga kapatid. So, salamat sa ating pong binasa ngayon. Tayo po ay na-expose na muli sa isang usapin na bumabalanse na ang ating church ay dumaan sa ganitong sitwasyon, pero nalagpasan natin. At hanggang sa ngayon, tayo po ay matagumpay na sinusunod ang misyon na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon, to make disciples and evangelize all the people with the gospel. Alright, salamat po. Tayo po ay mananalangin na kung wala na po tayong niintay pa na magbibigay ng remarks. Ang oras, sino po yon? Ayon, Pastor Joey, please. Okay. Isa po sa mga gwapo, Pastor. Ayun, no? Totoo yan. Okay. Yan ang walang kamalian. Gusto ko lang po mag-reflect dito sa atin pong pinag-aaralan. So, ang atin pong iglesia sa mga naunang panahon ay masigasig po talaga sila na hanapin ang katotohanan, hanapin yung pinakamagandang paraan upang mapaayos ang ating pong iglesia. Kung nagkaroon po sila ng mga, sabihin natin, mga pagtalo-talo o kaya talagang pag-aaral tungkol sa Diyos, isa lang pong layunin nila, ang maingatan ang ating pong iglesia. At yun po ay mayroon pong itinuturo sa atin ng kasaysayan po ng ating iglesia sa unang panahon, ay mayroon pong itinuturo sa ating ngayong panahon, sa kasalukuyang panahon. At yun ay magsikap din tayo na kilalanin at hanapin si Kristo sa buhay po natin. Naalala ko nga, Pastor, yung isa sa mga rebuke ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Skriba at Parisiyo na matatagpuan dito sa Aklat ng Juan, Kapitulo 5:39. Ang sabi doon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga iyon ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So, dito ay pinakikilala yung, bagamat ito ay isang ang konteksto nito ay pagsansala ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Skriba at Parisiyo na masigasig sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ngunit mayroon pong itinuturo sa atin ang mga talatang ito. Okay, yung unang ay yung pagiging masipag sa pananaliksik sa salita ng Diyos, at yung pagkilala na ang salita ng Diyos, ang sentro nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi doon, sa Kanya mayroong buhay na walang hanggan, at ang banal na kasulatan ay talagang ito yung nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Mm-hmm. Kaya nga, sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos o ng Biblia ay dapat nating makita si Hesukristo, sapagkat
Ito nga ang layunin. Itinuturo tayo sa ating Panginoong Hesukristo upang higit na maging maunlad ang ating iglesia sa lahat ng aspeto, sa pangangasiwa, sa pagmiministeryo, pagmimisyon, pangangalaga. Dito natin makikita ang sabi ni Ellen G. White sa kanya pong aklat na Desire of Ages, page 799, ang buong Biblia ay nagpapahayag ng tungkol kay Kristo. Mula sa unang aklat hanggang sa huli, siya ang sentro ng dakilang plano ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga kapatid, Pastor, hindi hiwa-hiwalay na aral ang Biblia, kundi ito isang kwento ng pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag binabasa natin ang Biblia, dapat nating matutunan na laging hanapin si Kristo sa bawat pahina bilang isang iglesia, no? At nalalaman naman natin na ang pag-aaral ng kasulatan ay oo nga, wala nga talagang kabuluhan kung hindi talaga natin nakikita si Kristo at hindi nakatuon kay Kristo. Pansinin po ninyo yung sinabi ni Ellen G. White sa Christ Object Lesson, page 128. Ang relihiyon na walang kaugnayan kay Kristo ay walang kabuluhan. Ang lahat ng ating pagtuturo, pangangaral, at pagsasaliksik ay dapat nakaturo kay Kristo Jesus, sapagkat siya naman talaga ang pag-asa kung bakit nag-exist ang church natin ngayon, sapagkat siya nga talaga ang itinuturo natin sa buong mundo. Humihikayat tayo ng mga tao, mga kaluluwa, at higit sa lahat ay nangangasiwa tayo para sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, hindi sapat yung tayo lamang ay marunong sa banal na kasulatan, hindi sapat yung tayo ay nananalo sa pakikipagdebate, kundi dapat si Kristo ang maging laman ng ating puso at buhay. Siya dapat ang ating pananampalataya at pag-asa sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Pansinin niyo, sabi ni Ellen G. White, walang dapat itaas ang tao kundi si Kristo at siya na ipinako sa krus. Ang lahat ng kapangyarihan ng ating pangangaral ay nasa Kanya lamang. Kaya mga kapatid, ang tunay na mananampalataya o Kristiyano sa kasalukuyan dapat ay laging nakatuon kay Kristo sa lahat ng ating mga salita, sa lahat ng ating mga ginagawa, at maging ang buhay natin ay dapat nakatuon kay Kristo. Pansinin ninyo sa sulat ni Ellen G. White, ang pangalan ni Jesus ay dapat palaging nasa ating mga labi at maging sentro ng lahat ng ating mga usapan. Ibig sabihin, sa lahat ng ating pagtuturo, sa pamilya, sa simbahan, sa komunidad, ay dapat magturo sa tao patungo kay Kristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa ating ito po descendant ito ni ni A.T. Jones at saka ni Wagoner, si Pastor Joey. Descendant. Amen, amen. Mga kapatid, yung mga descendant po ni Butler dyan, siyempre mga kapatid, kinakailangan din po ng ating buhay ay nakakakitaan ng buhay na katulad ng Panginoong Hesukristo. No? Hindi, it's more than saying in our conversation the words, the name of Jesus or Christ. It reflects the way we lead and the way we live, the way we treat other people, ano? Yun po mga taong pinuspos ng buhay ni Kristo sa pagbabasa ng banal na kasulatan ay mga taong ang buhay ay pinuspos din ng ministeryo ni Kristo. Tandaan po natin na si Kristo ay nabuhay din na nag-iwan ng halimbawa na ating masusundan. Kaya yung ating po mga pananalita, ang ating mga pangangatuwiran, pakikitungo sa problema, pakikiharap sa mga tao, ay nakakakitaan ng Kristo. Ayan, mga kapatid, kahit po yung ating pagsunod sa 10 utos, ay nakakakitaan po tayo ng Kristo. Hindi po tayo kautusan lang, kundi si Kristo ang laman
ng ating mga pagsunod sa ating tinatawag na banal na kautusan. Salamat sa ating pong mahal na pastor na nagpaalala sa atin na ang banal na kasulatan ay walang iba kundi ang laman ay ang sentro ay si Jesucristo. Mga kapatid, salamat po at tayo po ay mananalangin na. Ang oras po natin ay alas 4:55 na po ng umaga. Happy God First Morning. At ang ating pong bilang sa ating pong Zoom participants ay 86 na po mga kapatid, sapagkat ngayon po ay Huwebes na. Bukas po uli dadami yan. Bukas uli dadami. So salamat po mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na atin po itong nabasa at marami po tayong makukuhang mga aral sa ikabubuti ng ating buhay sa buhay na ito. Salamat po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos, Ikaw ang may akda ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay kinasihan mo ang mga tao, ng mga lalaki, mga babae na sila po ay sumulat nito. At amin po itong pinapasalamatan na sa araw-araw ay nagiging gabay namin ang mga katotohanan na amin pong naibabahagi din sa iba. Sa pamamagitan din po ng banal na Espiritu, kami po ay ini-enlighten mo sa tuwing ito'y aming babasahin ang mga kinasihang mga salita. Salamat Panginoon na ang aming pong pag-aaral ngayong umaga ay napakayaman. Ang dami po naming pwedeng baunin sa maghapon na magiging gabay namin sa aming mga pagdidesisyon at magbibigay kami ng kaluwalhatian sa inyo, Ama. Amin po ang pinasasalamatan ang ipinahintulot mong naging karanasan ng iyong iglesia sa huling kapanahunan, upang ito'y maging matatag na makitang ikaw ang Diyos na sentro ng iglesyang ito. Ikaw ang may akda ng misyon sa iglesyang ito. Ikaw po ang Diyos na nag-utos sa amin na kami ay humayo at gumawa ng mga alagad at ipangaral ang mabuting balita ng tatlong anghel na nasa Apokalipsis upang ihanda ang maraming tao sa nalalapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesus. Makitaan nawa, Panginoon, ang buhay namin na si Jesus ang aming daladala. Ang kanyang ministeryo, ang kanyang buhay, ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan ay mag-inspire sa amin na maibahagi namin ang aming mga katotohanang alam sa iba na wala pang pag-asa. Salamat Panginoon, pagpalain ang aming pong buhay sa araw na ito at sa mga susunod pa na segment ng aming pong God First Morning program. Tuloy naming maranasan ang banal mong gabay, hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po, ang ating pong video. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome.
The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to meet our God. Ang atin pong COS reading schedule speaker ay si Brother Frederick Gregorio. Ang ating pong worker. Nandito na ba siya? Parang di ko siya napansin. Kung nandyan ka, kapatid, pwede ba ikaw magbigay ng signal na ikaw ay nariyan na? Wala. Wala no? Wala. Anyways. Sige mga kapatid, ang oras po natin ay alas 5:02 na po ng umaga. Ang bilang po natin ay mabot na ng 94. I don't know the update sa Facebook. Wala po akong Facebook. At saka ng atin pong YouTube. Sige, ang atin pong topic ngayon ay transferring property to children. Meron po bang nakagayak na kapatid na handang sumalo ng ating pong speaker ngayon? Wala? Sige, Father Melvin. Basahin lang po ba, Pastor? Opo, sana. And then, siyempre, pag binasa po ninyo yan, ang serendipity ay darating na. Yung enlightenment galing sa Panginoon. Siyempre, Brother Donnie, alam ko namang palaging ang isip ay kumikilos ang Holy Spirit sa atin, kaya binibigyan tayo ng enlightenment. Sige, habang inihanda po ni Brother Donnie ang pagbabasa ay pakinggan po natin ang God First video para tayo po muling inspire ng mga magagandang stories na ito. Salamat po. Multiplication Math, December 7. Offertory Reading Devotional. Sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot, humayo ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay. Pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang, o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa." Unang Mga Hari Kapitulo 17 versikulo 13-14. Mayroong kabiguan, ang balo mula sa Sarepta ay tumingin sa langit para sa anumang tanda ng ulan.
Nalulungkot ang kanyang puso na makita ang unang katibayan ng kagutuman para sa kanyang anak. Isang umaga, ang kanyang takot ay nagsimulang maging totoo. Mayroon pa silang harina at mantika, ngunit ito ay para sa isang kainan na lang. Kaya mabigat man ang kalooban ng ina, lumabas siya upang mamulot ng ilang patpat na panggatong para may handa ang kanilang huling pagkain. Habang parang wala siya sa sarili, isang estrangherong nakasuot ng gulanit na pananamit ang huminto sa kanyang harapan at humingi ng tubig na maiinom. Ang magbigay ng tubig ay maganda, dahil ang isang basong tubig ay hindi kawalan sa kanilang pamumuhay. Gayunpaman, habang kumukuha siya ng tubig para sa propeta Elijah, ay pinahinto siya nito ng hindi inaasahan at humingi na rin ng tinapay. Sumagot ang babae, "Kung paanong ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa tapayan, at kaunting mantika sa banga ay mayroon kami. At ngayon, ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak, upang aming makain iyon bago kami mamatay." Unang Mga Hari Kapitulo 17 Versikulo 12. Nang maipahayag ng balo ang tunay na kalagayan ng kanilang sitwasyon, ay naipakita niyang ang kanyang buhay ay umiiral sa sistema ng subtraction math. Nang marinig niya ang mga pananalita ni Elijah, "Huwag kang matakot, humayo ka, at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin, at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang, o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa." Napagtanto ng balo ang limitasyon ng kanyang subtraction math, kaya nagpasya siyang sumunod sa multiplication math ng Diyos, at tingnan ang panukala ng Diyos bilang sagot sa kanyang desperadong sitwasyon. Ang parehong pananaw ni Elijah tungkol sa babaeng balo ay naaangkop sa atin ngayon. Isa sa maraming dahilan kung bakit nabibigo tayong ibalik ang ating ikapo at mga handog, ay sapagkat nilumpo tayo ng takot. Tinatanggap pa rin at sinusunod natin ang subtraction math at kumbinsido na ang katapatan ang maghahatid sa atin ng pinansyal na kahirapan. Kapag hinahamon tayong ilagay natin sa una ang Diyos, magtataka tayo kung paano tayo mabubuhay. Panawagan. Ngayon, iwaksi ninyo ang inyong mga takot, at sa pamamagitan ng pananampalataya, hilingin ninyo sa Diyos na tulungan kayong talikuran ang matematika ng makasanlibutan at makamundong pagbabawas at tanggapin ang isa na makalangit at walang hanggang pagpaparami. Amen. Praise the Lord. Napakayaman ito mga kapatid. Isa na namang aral ang ating natutunan sa God First video. Multiplication math by faith with Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pong COS reading. Ang ating pong si President ng CLPM, si Brother Donnie Lustre ang siyang maglilid po ng reading, and then mamaya po ay bigyan na rin natin siya ng konti pang panahon para po sa reflection. Tayo po ay manalangin para atin pong isang ipag-pray. Panginoon, ay akin pong idinadalangin sa inyo si Brother Donnie. Ipagkaloob mo po sa kanya ang iyong inspirasyon sa pamamagitan ng enlightenment ng Holy Spirit. Dinadalangin ko, Panginoon, at binubukod namin siya sa iyo na sa kanyang pagbabasa ay nakita namin ng liwanag at mga prinsipyo mula po sa mga payo ng iyong lingkod na si Sister White, mula sa pagiging katiwala. Inihiling namin, Panginoon, makausapin niyo kami sa pamamagitan nito at sa biyaya ng aming tagapagligtas, kaming lahat ay mabubuhay ayon sa kalooban mo. Ama, salamat po sa pagdinig. Salamat sa katiyakan na kayo'y aming magiging patnubay muli sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, God first morning po. So, transferring property to children.
I was shown that some children professing to believe the truth would, in an indirect manner, influence the father to keep his means for his children. Instead of appropriating it to the cause of God while he lives, those who have influenced their father to shift his stewardship upon them little know what they are doing. They are gathering upon themselves double responsibility, that of balancing the father's mind so that he did not fulfill the purpose of God in the disposition of the means lent him of God to be used to his glory, and the additional responsibility of becoming stewards of means that should have been put out to the exchangers by the father, that the master could have received his own with usury. Many parents make a great mistake in placing their property out of their hands into the hands of the children, while they are themselves responsible for the use or abuse of the talents lent them of God. Neither parents nor children are made happier by this transfer of property. And the parents, if they live a few years even, generally regret their action on their part. Parental love in their children is not increased by this curse. The children do not feel increased gratitude and obligation to their parents for their liberality. A curse seems to lay at the root of the matter, which only crops out in the selfishness on the part of the children, and unhappiness and miserable feelings of cramped dependence on the part of the parents. If parents, while they live or they're still alive, would assist their children to help themselves, it would be better than to leave them a large amount of debt. Children who are left to rely principally upon their own exertions make better men and women and are better fitted for practical life than those children who have depended upon their father's state. The children left to depend upon their own resources generally prize their abilities, improve their privileges, and cultivate and direct their faculties to accomplish a purpose in life. They frequently develop characters of industry, frugality, and moral worth, which lie at the foundation of success in the Christian life. Those children for whom parents do the most frequently feel under the least obligation toward them. Po ay hango sa Testimonies for the Church, Volume 3, 121 to 123. So, dito po, ang mabilisang nakita ko po dito, mabilisang nakita ko po dito ay tatlong bagay. Unang-una po ay yung pag-prioritize po ng gawain ng Diyos over earthly na mga inheritance. Pinapakita po sa atin ni Mrs. White na napakalaking issue po, negative issue kapag hinayaan po natin na maimpluwensyahan tayo ng ating mga anak, na i-withhold po natin yung ating mga financial contribution sa gawain ng Diyos para po ilaan sa kanila bilang pamana. Para bang ito po ay isinasuggest sa atin na dapat daw yung ating mga anak ay minsan kinukonsensya tayo, o dapat wag mong anuhin yan dahil walang may iwan sa amin. Dapat may pamana, di ba? May pamana ka sa amin. So ito po parang napag-usapan na po natin ito ng nakaraang top topic natin, na ang binabanggit po dito yung naalala ko po na paano po kung halimbawa sabihin na lang natin na maganda yung ating impluwensya sa ating mga anak. Ibig sabihin, nakita po sa atin yung kahalagahan ng pagpapahalaga o pagpaprioritize sa gawain ng Diyos. Subalit, paano po kung halimbawa nakapangasawa po sila,
na iba naman po ang direksyon. Sigurado ito po ay ito po ay pag-aawayan. Mag-aaway po sila. Bukod po sa mag-aaway po sila ay magiging issue. So kadalasan ay hindi po kadalasan mangyayari po yung gusto nila. So isa pong babala sa atin na wag ho tayong ika nga po ay magpadala sa ganitong kaisipan na parbang kasi po ang sinasabi ni Mrs. White dito na kapag dinirect po natin yung pondo na ilalaan natin sa gawain ng Diyos, meron po ang tinatawag na double responsibility. No, yun po ay maaring ito ay maging yung curse of selfishness and unhappiness. No, kaya yun po ang una, yun po yung una na ibig sabihin ay wag ho tayong kumbaga kailangan resolute po tayo or decisive tayo na yung gawain ng Diyos ay talagang priority. Pangalawa, yung pong binabanggit po sa atin dito ni Mrs. White na ang parental control at saka ang personal stewardship ay isa pong tinatawag na habang buhay na responsibilities, no? Tapos binabalaan po tayo na wag nating i-relinquish yung control po, no, yung control ng property sa ating mga anak habang buhay po tayo. Kasi minsan meron pong ganung kaisipan na sige para hindi mag-away-away. Okay, ngayon pa lang hahatiin ko na kung 5 yung aking anak, kung 6 yung aking mga anak, paghahati-hatian ko na. May mga may mga kwento, may mga kwentong totoo po na ginawa po ng magulang po yun, na buhay pa sila, inassign na nila sa kanilang mga anak yung kanilang property. Ang natatandaan ko po, may nangyari pong ganyan. Alam niyo po, ang naging dulo noon, yung ama po ay napabayaan. Ibig sabihin, dahil nagkanya-kanya na nga po, so ibig sabihin wala pong natira doon sa magulang, namatay po ng mahirap at naghihirap at hindi lang po sa kayamanan kundi sa kalooban dahil maaga po niyang maaga niyang nirelinquish yung kanyang mga property at mga ari-arian sa kanyang mga anak. So ito po ay kumbaga pinapayo po ni Ellen G. White na maging responsable po tayo, no, sa pinagkatiwala niya sa ating hindi lang po ng talento, hindi lang po ng yung ating katawan, kundi pati yung ating mga tiyatag na ari-arian kasi part nga po ito ng pagiging mabuting katiwala. So, yung pag-transfer po ng asset bago mamatay, minsan nagiging daan yun upang ibig sabihin na kalungkutan sa mga magulang dahil nga po yung naikwento ko nga po na naging isang karanasan po yun na imbis po na maging pagpapala ay nagka-problema pa po. So pangatlo, ito po ay naging kaisipan na po ng mga, nabanggit ko na rin po ito noon, ng mga sikat na mga tao na mayayaman, sila Jackie Chan, sila Bill Gates, sila Mr. Buffett, maski po yung iba yung maski si Steve Jobs na hindi po nila pinamanahan kung pinamanahan nga naman nila ay enough lang po para maging puhunan nila ng kanilang mga anak para magtayo po sila ng silang negosyo. Siyang sabi po ni Ellen G. White, kapag hinayaan po natin na ganoon, they will left to rely principally upon their own exertion, ay mas maganda po na magiging, kumbaga, kapag hinayaan po natin na matuto po yung ating mga anak na kumayod, okay, ng sarili nilang kayod at naging matagumpay po sila, they will value whatever centavo or peso they will earn from their own sa kanilang sariling pagsisikap kaysa po yung namuhay ng, alam niyo po yung namuhay ng galing sa magulang
May napapanood nga po tayo niyan eh. Ang huling napanood ko po niyan sa FB, yung anak ni Jack Ma. Si Jack Ma po yung bilyonaryong incheck, no? Bilyonaryong incheck po. Yung anak po niya ay namimili ng relo sa isang mamahaling bilihan ng relo sa Amerika. Sabi po noong tinanong niya magkano ito, sabi niya 400, sabi nung nagtitinda, $450,000. Okay na ba sa iyo ang 500,000 diyan? Imbis na tumawad inano niya pa ho yung hindi nagdagan niya pa. Sa kanya, sabi niya, okay. Tapos meron siyang kaibigan. Ikaw, anong gusto mong relo? Ito gusto ko. Magkano ito? Yan, 400,000 yan. So, 450 plus $400,000. O, pwede ba 1 million? Sige, okay po yun. So, ibig sabihin, alam niyo po yung ganong mga halimbawa na ipinapakita po na dahil hindi nga po nila binibigyan ng kahalagahan yung pera dahil hindi naman nila pinagpaguran, ay bulag saan nilang gagamitin. So, ang payo po ni Mrs. Wajan, mas maganda ho talaga na buhay pa man tayo o hindi na, ay ating inukilkil sa kaisipan ng ating mga anak na mas maganda kung ano yung kanilang ika nga po yung earnings, okay? Whatever they'll earn, whatever they'll buy, whatever they'll own, kung ano man yung kanilang magiging kanila, ano man yung kikitain nila, ito ay galing sa lang pinagpaguran. Kasi kapag doon po galing yun po ang sabi ni Ellen G. White, they will feel more, yung fulfilled at saka pahahalagaan po nila ito. Na ito po ay magandang foundation, hindi lang po bilang bilang success sa secular, kundi maging sa ating pagiging anak ng Diyos. They will also experience what you call yung success nga po dahil naging mabuti po silang katiwala kasi ginamit po nila yung kanilang lakas, yung kanilang talento, no, sa pag-create ng kanilang sariling tinatawag na success na hindi po sila naging dependent sa kanilang minana. So, maganda po itong tagubilin na to. Na ito po ay ginagaya na rin ng ibig sabihin na hindi ginagaya kundi ipinamumuhay nga po kagaya ng nabanggit ko ng mga taong kilala po natin. Tayo po mga Pilipino kasi meron tayong kultura na kinakailangan meron tayong may iwan, no? Kasi nagiging kultura nga mo, kaisipan nga po natin mga magulang na yung hirap na nadanasan ko, ayoko nang madanasan ng aking mga anak yon. So talaga ako yung magsisikap, mag-iipon, mag-i-invest, okay? Bibili ng mga arian na iiwan ko sa aking mga anak. Maganda naman po yun sa isang banda. Pero sa isang banda, ito po ay magdudulot ng mas negatibong epekto sa mga bata dahil hindi na sila magsisikap. Kung magsisikap man sila, ay hindi na po gaya ng pagsisikap ng tayo na talagang naghirap, talagang pinaghirapan natin whatever we have. Kasi nga po, ako po naranasan ko po yun na maski yung maliit na tornilyo, pinupulot ko po yun eh. Maliit na ribbit, pinupulot ko dahil alam ko po yung kahalagahan nun. Yung aking mga tauhan kapag nagkagabit po ng roll-up sa mall, minsan sumasama po ako, magdamag po yun. Nakikita ko po kasi binibigyan sila ng mga rebates para allowance po nila. Halimbawa, sabihin natin na 20 pieces. Nakikita ko po, pag may nahuhulog, hindi na ulit na dinadampot. Kasi nga po, they don't mind that dahil hindi naman sila bumili. Gagawa lang sila dahil sila ibinabayaran sa paggawa nila. Pero ako bilang yung business owner at saka nagsimula ho talaga ako sa wala, mahalaga sa akin yung maliit na rivets na yon, maliit na tornilyo yun. Pinupulot ko ho yun, maski washer. Pag nagwawalis po ako dito sa planta, pinupulot ko talaga yun dahil alam ko po ang kahalagan. In the same manner po, kapag yung mga anak po natin ay talagang nakaranas po ng paghihirap sa kanilang trabaho, at unti-unti po silang nagtatagumpay, papalagan po na ito. So ito ulitin ko po yung tatlong bagay na nakita ko po dito. Unang-una, i-prioritize po natin yung God's cause o gawain ng Diyos over earthly inheritance.
Pangalawa, yung pong parental control at personal stewardship, ito po ay lifelong responsibilities. At pangatlo po ay yung mas maganda po na yung ating mga anak ay magkaroon po ng tinatawag na maging self-reliant. At sapagkat ang pagkakaroon po ng self-reliance, ito po ay magbibigay sa kanila ng tagumpay at magbibuild po ng stronger character. So yun lang po at purihin ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Don Ilustre, ang ating ASI President ng CLPM. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Alas 5:25 na ho tayo ng umaga. At ang bilang natin ay umabot na ho ng 165 na mga, nadagdagan pa. 168 na po tayo mga kapatid. Galing po sa ating Zoom participants ay 103 na po tayo. Ang ating pong CLPM Daily Spiritual Empowerment followers ay 15. Sa Adventist Mission ay 22. Sa Discipleship Ministry ay 22 at saka sa YouTube ay 6. Purihin ng Panginoon at sana po kayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon sa ganitong mga uri ng ating ginagawang pag-aaral at yumayaman ang ating mga prinsipyo para sa pamumuhay na tapat na katiwala ng ating tagapagligtas. Salamat po, Brother Donnie, sa mga spiritual insights from the reading of the book Counsels on Stewardship. Okay, tayo po ay mayroon pang isa na lang siguro na pwedeng invite na magbigay po ng inyong comments. Asa na? Tingnan ko, baka meron dito. Wala. Okay. Meron po ba mga kapatid na gusto pa pong magbigay ng inyong share, ang inyong takeaway, reflections sa ating pong binasang payo ng ating pong minsahera na si Sister White? Ganda ito mga kapatid. Naalala ko rin, Brother Donnie, yung aking biyanan ay katulad ng iyong lifestyle. Aking biyanan ay meron siyang 2 sisidlan ng mga tornilyo. At saka yung sinasabi mo kanina, yung mga washer. Meron din po siyang isang sisidlan ng mga 25, 10 piso na mga nawawalis niya. Kasi yung mga bata ngayon, pag nakakita ng 25, hindi nila pinapansin sa daan yun, no? Gusto nila, mapupulot nila buo. Ayaw na nga po tanggapin pagka ganun eh. Oo nga. Binigyan eh. At galit pa sa'yo. Kayo niya po mga kapatid, yung Brother Donnie. Yun niya po mga nanlilimos na pag binigyan mo ng 5 piso, galit pa. Oo nga po. Kailangan ay malaki na rin na ibibigay. So with this mga kapatid, ay sana ay nagiging matalino na tayo sa ating mga ginagawang mga desisyon sa mga pamamahala ng mga ari-arian ng Panginoon na nasa ating pangangasiwa. Yan, no? Sana ho ay ang mga napupulot natin mga payo ay magsisilbing gabay natin sa ating mga paggawa ng mga desisyon na iepekto sa henerasyon na susunod na maakay din silang mabuhay na kagaya nating tapat, nakatiwala ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Mayroon pa po ba mga kapatid? Kung wala Pastor Jerry. Si A.T. Jones. Sige, A.T. Jones. Naalala ko yung payo sa akin ng aking tatay nung ako po'y maliit pa. Kami po ay lumaking mahirap, wala namang mga ari-arian. Ang payo ng aking tatay, wala akong ipamama ng mga ari-arian sa inyo. Pero yung simpleng pag-araling kayo ngayon, kahit papaano'y maigapang kayo, yan ang aking maipamamana sa inyo. So, naalala ko tuloy yung sinabi ni Brother Donnie. Tama yan, ano? Yun yung pagkakaiba, yung pamamana ng edukasyon, pagpapamana ng edukasyon at pagpapamana ng ari-arian. May pagkakaiba. Ang pagpapamana ng edukasyon ay isang malaking bagay na talagang paghihirapan ng mga anak, okay? Para sila ay mabuhay sa
kanilang kinabukasan. Pero yung pagpapamanang material o ari-arian, mayroon na kasi sila, maaring pwedeng hindi na sila magsikap para sa kanilang kinabukasan kasi mayroon na sila. Yun yung pagkakaiba po. So, dahil dun sa payo ng aking tatay, sabi ko, tama yung payo ng tatay ko, ayaw kong maging kagaya nila na hindi nakapag-aral, nabubuhay sa isang maraming kahig, isang tuka. Ganun ang buhay namin nung kami yung mga bata. So, kahit pa paano nagsikap ako sa pag-aaral, sa biyaya ng Panginoon, nakatapos ng high school, nakatapos ng kolehiyo, at ipinahintulot ng Panginoon na yung profesyon na ibinigay niya sa akin ay hindi lang para sa akin, kundi para sa iglesia at para sa maraming mga tao. So, yung pong pamana ng edukasyon na sinabi ng aking tatay ay naging inspirasyon ko para mabuhay, hindi lamang para sa akin, kundi para rin naman sa ibang tao. So, yun po yung simpleng reflection ko, Pastor Jerry. Amen. Papa ma. Kinakailangan talaga magsisikap tayo na paaralin ang ating mga anak, no? Sa Pastor Joey pala ay nabuhay sa maraming kahig, isang tuka. Alright. Tama yan, Pastor. Makaka-relate yung ibang mga magulang sa iyo. Talagang sa pagsisikap ay gustong maturuan ng mga bata na maging masikap din sa kanilang buhay. Alright, mga kapatid, sinasabi rin dito ni Sister White yung payo na yun daw po mga anak na umaasa lang sa mamanahin nila ay ito pala ay hindi nagiging magandang attitude, no? Nababawasan yung kanilang pagiging mapagpasalamat sa mga ibinibigay ng Diyos at hindi nila maipagpapatuloy ang liberalidad ng kanilang magulang. Na kailangan po talaga ay maturuan sila ng sariling sikap, na mga kapatid, na nakaka-develop daw po ng karakter. Yun po yung point ni Brother Donnie kanina, yung karakter ng pagiging masipag, yung pagiging matipid, yung moral worth, at ito po ang nagiging success ng isang Kristiyanong pamumuhay, ang nagiging foundation ng tagumpay ng isang Kristiyanong pamumuhay. So ayan mga kapatid, salamat po at tayo po'y dadako na sa ating pong panalangin. Alas 5:32 na po tayo ng umaga. Hilingan ko po si Brother Edmond na kasama siya sa magpe-pray. Brother Edmond, ikaw ang magpe-pray sana sa Ayan mga kapatid, nag-exit na ako at ako'y mag-close naman tayo dito, ano po. So ayan, baka matawag pa ako, ano. Dali lang. Saan ba't di ko maka-close? Di ko makakita. Anyway, ano po mga kapatid, isang napakagandang lesson sa umaga na ito, ano. Tuloy-tuloy yung lesson na ito patungkol sa pamana sa mga anak, ano. Patungkol sa pamana sa mga anak. Ba't hindi ko maiasog to? So ayan, ano po. Sabi dito yung pagka yung mga magulang ay pinamana yung mga sa mga anak ng mas maaga pa. Ayan, ano, ng buhay pa. Habang buhay pa, pinamana na yung pamana sa kanila. Kadalasan nagiging disaster, ano? Sa halip na maging pagpapala sa mga anak. Bakit? Mga anak natututong maging tamad, natututong maging magsumikap at nilulustay ng paano lang yung kanilang mana. Samantalang yung magulang, dahil buhay pa sila, nakikita nila yung sitwasyon, nalulungkot naman. Yung anak ko, naging ganito. Ay na dapat nagsisisingay siya. Hindi ko dapat pinamana agad sa kanila yung kanilang mga pamana. So yun, ano, yan ang sinasabi sa ating lesson. At ngayon, sabi dito may 2 punto rito. Una, yung mga anak na natutong magsikap, maging independent, ay mas nagiging matatatag. Ayan, ano? Nagiging mas matatag sila, masipag sila, matipid sila. Ayan na, may mataas na pagpapahalaga sa moralidad.
At hindi higit sa lahat ay mas may pananampalataya. Ano po? Samantalang kabaligtaran naman, yung mga anak na naging depende lamang sa kayamanan ng magulang ay kadalasan mas mahina ang pundasyon ng kanilang buhay. Nagiging tamad, ganyan So yan ang kabaligtaran ng naging independent tsaka sa depende. Kadalasan pa nga ito, ang mga dumidepende sa mga yaman na magulang ay ayaw mag-aral nito. Tinatamad pumasok. At lagi na lamang lakwatsa ang ginagawa. Nagbabarkada lang. Wala bang kasi mayaman naman si daddy, mayaman si daddy. Kayang-kaya kami buhay ni daddy, ganun, Hindi nila alam yung daddy, hindi naman panghabang buhay, Yung yaman na hindi naman panghabang buhay din. So, dapat talaga yung mga anak natin maturuan natin na maging independent, mga kapatid, At kala natin, iiwan natin sa kanila, iyaman pala ay dagok pala sa kanila yung mga kapatid. Kaya dito sa atin, hamon ito para sa mga magulang, Sabi dito sa lesson, bilang mga magulang, tinatawag tayo ng Diyos, mga kapatid, na maging tapat na katiwala. Nang sa ganon, yung ating papamana sa mga anak natin ay pagiging tapat na katiwala din. At sa ganon din, maging tapat tayo sa mga pinagkaloob ng Panginoon para naman mapahalagahan natin ito at magamit sa tunay na layunin, hindi lamang sa pangsarili nating mga pamamaraan o sarili nating gastos, Try natin na i-expand sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo magsisisi, mga kapatid, At tunay na pagmamahal sa anak ay hindi pagbibigay lahat ng mga bagay na madali, kundi ang pagtuturo sa kanila ng sipag, pananagutan at pananampalataya. Gusto ko mag-reflect dito, linya na to. Ang tunay na pagmamahal sa anak ay hindi pagbibigay lahat ng bagay na madali, kundi pagtuturo sa kanilang sipag, pananagutan at pananampalataya. Yung aming anak sa AUP ay medyo hindi naman sobrang layo ng kanilang nilalakad sa dorm hanggang sa school building. Siyempre nilalakad pataas pa. Noong una nagreklamo at kailangan daw niya ng e-bike or something, yung nanay naman niya gusto nang ibili. Sabi ko, hindi sa pagdadamutan natin yung bata. Mas magiging effective sa kanya kung maglalakad siya. Lalakas yung kanyang binti. Magkakaroon siya ng exercise, At gagayak siya ng maaga kasi maglalakad lang siya. So kabaligtaran nun yung kapag binili mo siya ng digulong, magiging wala na siyang exercise na paglalakad. Magpapalit na siya dahil mabilis na makakarating. At gastos pa yun. Pang-aksidente pa. O diba? Pang-aksidente pa. Maganda, naglalakad, napapagod sa paglalakad, lumalakas yung baga. Dahil siyempre, hihinga ka ng hihinga na gano'n na napapampi yung exercise yung baga mo. Napakalaking benefits ng paglalakad. So, kapag inalis natin yung benefits na yun sa kanya, bilhin natin ang service, para na rin natin hindi siya minahal ng tunay, So, gano'n mga kapatid, isipin natin kung ating gagawin, Hindi lahat ang pagmamahal ay hindi yung pagbibigay sa mga bata para mapadali ang kanilang pagsagawa ng mga bagay, kundi turuan sila maging masipag, may pananagutan at pananampalataya. So, yan, yan ang magandang refleksyon ko dyan. So, ang tunay na kayamanan hindi lang sa pera, ari-arian, kundi ang karakter na matibay sa paggawa ng mabuti at sa pananalig sa Diyos, mga kapatid. So, yan po yung ating lesson at nawa tayo ay na-bless, mga mayaman dyan. Ingat-ingat po at ang ating pagpapamana sa mga anak ay baka sa halip na maging blessing ay maging dahilan para sila maging tamad. Ayan, sabi natin nila siya naging tamad at pabaya sa pamilya. Ayan. Marami po lumaki sa layaw at ubad. Nako, totoo yan. Kasi mga magulang magandang kinikita di ba? Naku, meron akong kakilalang ganito sa gawing doon. Hindi ko na sabihin lugar, So, nung buhay pa yung kanilang tatay, sagana sila kasi malakas ang kita. Hindi inaasahan, kabata namatay ng tatay. Lugmok ang nangyari sa buong pamilya. Bakit? Yung mga anak tamad mag-aral, di nakapag-aral. Yung asawa naman ay ganun din, nagtatrabaho pero hindi yung minimum lang din at hindi naman
Hindi naman nagsusumikap na maging ano. So, madaling salita, nawala yung haligi ng tahanan, nawala yung breadwinner. Naghirap sila mga kapatid, naghirap. At mga anak ay nagkahaligaw-ligaw na po. So, ganun na nangyayari, no? Kapag yung mga anak ay hindi naturuan maging independent, nagiging disaster. Si Julie din ay noong una ganyan din. O, diba, Nanay Nerissa? Reklamo yan sa una. Sa una lang naman, yan, okay naman raw siya, sabi ng anak ko. Okay na siya, sanay na siya. At kailangan lang bilan ng shoes na pang walking, yun. Parang hindi masakit sa yung sapatos na panlakad nila. Ganoon, hindi yung bibigyan ng motor, bibigyan ng e-bike, o bigyan ng kotse, o, diba? Para masosyal. So, ayan, So, ayan, yung mga makikita, kilala ko yung mga mayaman dito. Hindi ko isa-isa, nakikita ko yung mga pangalan nyo dito. Meron akong nakita dalawang mayaman dito. Naka-join ngayong umaga, no? So, ingat po sa pagpamamana sa anak, Kailangan matuto sila maging independent. Isang lalaki, isang babae, nakita ko mayaman dito. Sige po, hindi ko nababanggitin, baka para may iwasan, may mga utang, po. Let's pray po mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then I will continue. Sama-sama po tayo manalangin. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, aming amang banal na nasa langit. Salamat po Ama sa inyong blessings sa umaga na ito. Panibagong buhay, kalakasan. Salamat sa kapahingahan sa buong magdamag. At higit sa lahat, salamat po sa invitasyon na muli nyo kaming tinawag sa umaga na ito. Na muling kumunik po sa inyo, makapakinig na yung mga salita, matuto ng mga aral na kailanman hindi namin matututunan sa iba. Mapapaalalahanan kami sa mga sitwasyon na ganito patungkol sa pamana sa aming mga anak. Salamat po Diyos. At kami ay may mga ganito mga aral na nagbumula sa iyo kung paano kami una-una lalago bilang mga magulang ay maging tapat na katiwala at ito ay maipamana namin sa aming mga anak. At nang sa ganon, sa kanilang paglaki, may pamara rin nila sa kanilang magiging pamilya. Salamat po Diyos sa mga lesson na ito. Ramdam po namin ang iyong pagmamahal. Sa umaga na ito, narito ang aming mga kapatiran. May mga prayer request po kami. Ngunit aming uunahin ang mga gawain ng aming iglesia. Ang sabay-sabay na pangaral at ang mga week of prayer. Gayon din sa San Antonio, yung kanilang ginagawang SCCP Compliance Church. Gayon din ang aming mga pangaral na gagawin sa Santa Cruz at ang iba pang mga gawain ng aming distrito. Maaari po bawat dakilan Diyos, pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin na kami sama-samang gumawa sa inyong bukurin upang sa gayon kami ay sama-samang mag-ani ng mabubuting mga puntos dyan sa langit na bayan at kami ay maging tapat na katiwala. Maturuan din namin ang aming mga kapatiran, maging impluwensya kami sa kanila sa halip na maging katisuran ng iba. Dalangin din po namin o dakilan Diyos ang aming mga personal prayer request. Ano man ang aming mga kahilingan sa mga sandali na ito. Ang ilan sa amin ay patungkol sa kalusugan, sa financial, sa relasyon, sa pagiging tapat na katiwala, o sa pagiging daluyan ng pagpapala. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Revy o dakilang Diyos, ang buong San Leonardo Church
ang kapatiran ng San Leonardo Church. Maaari po ba o dakilan Diyos ang Holy Spirit ang manguna sa mga kapatiran dito na patuloy na magkaroon ng pagtutulungan sa gawain sa iglesia, sapagkat ang isang leader ay hindi makakagawa mag-isa lamang kung wala siyang katulong o dakilan Diyos. Tulungan po sila na magkaroon ng isipang may pagkakaisa na kayo ang sentro, dakilang Diyos. Tulungan po sila na maging tapat sa lahat ng bagay, sa paglilingkod, magiging tapat na katiwala, magiging tapat po sa inyo, dakilang Diyos. Dalangin din po namin ang mga bagong binyagan doon na makakita ng magandang halimbawa sa kanilang mga leader, upang sa ganon sa kanilang paglago, sila rin naman ay maging leader sa mga darating na panahon. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Des Flores at ang kanyang mga anak, ang kalusugan ng bawat isa, ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, ang kanilang trabaho na pang-araw-araw na pagtitinda, gayon din ang kanilang mga anak sa malayo, gayon din ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ni Sister Jennifer Linsangan Mendoza, gayon din ang sambayan ni Ate Mitch, ni Brother Esmin Suba, ni Ma'am Femi, at gayon din patuloy na kagalingan kay Sister Grace Alcaraz. Dalangin din namin si Ma'am Rachel, ang guys, parents, pupils, and teachers, ang sambayan ni Nanay Nerissa kasama na si Veronica, gayon din ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, ni Sister Wilma Fernandez, gayon din ang sambayan ni Sister Gina Salazar, ni Sister Sweetie, ni Sister Rosel Hernandez kasama na Brother Ramon sa patuloy na kagalingan at pagkabuti ng kanyang paningin at yung kanyang anak na nag-review para sa exam. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Raquel Sawit, ni Sister Melissa Gamboa, Sister Mary Ann Manalastas, ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Canlas, gayon din ang sambayan ni na Sister Elita Malalungsong, at ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit kasama namin sa mga sandali na ito. Maaari po ba o dakilang Diyos, dinggin po ang aming mga personal na kahilingan, ipagkaloob po sa amin ayon sa iyong kalooban at hindi lang sa aming nais, sapagkat kayo ang Diyos na marunong, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, ang aming provider, ang aming protector, at ang aming pinasampalatayanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po kung saan kami hindi na sumpungang tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga sumama sa panalangin. Salamat sa mga 20 viewers na narito kanina. 22 yan nung nabanggit ni Pastor Jerry. Bigla naging 2. Siguro may papasok na kaya nag-exit na, pero okay lang. At yung iba naman gumagayak. At habang gumagayak, nakabukas ang Facebook. Iba dyan malakas ang volume para marinig ng mga kasambahay. Ayan, maganda, no? Salamat sa lahat ng response sa Sister Sweetie at sa iba pa. At hanggang bukas po ulit, mga kapatid, ano? At ating tandaan, ang pagpapigay ng mabuti sa bata ay maganda. Pero mas maganda matuto silang sa sarili nila, ano po? Mas maganda maging independent sila. Yung ating support ay support lang, hindi yung maging spoiled. Spoiled is bad na po, mga kapatid. Dahil sa kagustuhan nating mapainam yung ating mga anak, ay minsan napapasama. Ayan, Sister Jenny, salamat po. Ate Reby, Sister Mary Ann Manalastas, Ate Mitch, Sister Sweetie, at sa iba pa mga nandyan na hindi makarespond, okay lang. Alam kung kayo gumagayak ngayon, pagpalain po tayo ng Panginoon. At ang oras 5:48 ng umaga, mag-exercise tayo para tayo ay sumigla, mga kapatid. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.
because I